Naobliga ang COMELEC na ulitin ang pag-imprinta ng mga balota kasunod ng inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema para pigilan nga ang pag-disqualify kay dating Caloocan Representative Edgar Erice at apat na iba pa. Sa puntong ito, makakausap natin former Caloocan Representative Edgar Erice. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa mga televiewers niyo. Opo. Ano ang inyong naging reaksyon sa desisyon ng Supreme Court? Inasahan niyo po ba na papaboran po kayo? Wala po akong duda dahil alam ko naman po na yung disqualification na ipinataw sa akin ng COMELEC ay paghihiganti nilang nila sa akin dahil ako po ang nagsampa ng kaso laban sa COMELEC, sa Supreme Court at sa Ombudsman tungkol po sa COMELEC Miro deal. Nakita ko naman po na yung kanilang disqualification case sa akin ay pilit na pilit sapagkat hindi po naaayon sa Omnibus Election Code at very whimsical, capricious, at palagay ko po, they committed a grave abuse of discretion in disqualifying me. Kaklaruhin din po natin, kung bali po, umapila po kayo sa COMELEC, tapos hindi po sila sumang-ayon sa inyo, kaya nyo dinala sa Korte Suprema. Yung second division po, yun ang disqualify sa akin. At ayon sa batas, kailangan I have to file an appeal sa NBank. So, proseso yon. So, nag-file po ako. Pero sinabi ko na rin noon na I don't think that the COMELEC will reverse their decision kasi galit nga sila sa akin lahat. Lahat sila ng mga commissioners. At kaya nga po sabi ko, I'll just wait for their final verdict, then I will have to go to the Supreme Court. At nagulat nga ako, December 27, 4 p.m., ano po yan, Friday, pina-analyze nila. Then sabi nila, I have 5 days to get a TRO. In the next 5 days, all holidays. So, I was not, talagang kaduda-duda yung kanilang ginawa. So, noong January 2, finalize nila, I was only able to file a petition for certiorari with a prayer for TRO January 3. At nagpapasalamat naman po ako dahil napakabilis na aksyon ng Korte Suprema after 11 days na ilabas po yung temporary restraining order. Ayun na nga lamang po, ito, reprinting ang mangyayari nga. Hindi naman po yung dahilan dyan sa akin o yung mga Opo, local I mean, there are candidates. other four, a total of 5 na kailangan ibalik kasi. Hindi po. Ang katotohanan po niyan, yung 4 na local candidates, hindi pa napiprint yung ballots. Yeah, sa kanila po. Ang problema po nila, nakasama doon sa TRO, yung isang senatorial candidates Yes, na oo. 6 million ballots na ina-print nila. Oo. Kaya po nagkaroon ng dati po kasi nangyayari na yan na may mga DQs, tapos may mga TROs. Pero bigyan ko po kayo ng example. Nung panahon na tumakbo si Senator Grace po ng Presidente, 2015, dinisqualify po siya December 19 ng Commission on Election and Bank. So nagpunta po siya sa HRET at sa Supreme Court. Finally po, January, na reverse ng Supreme Court yung disqualification niya. Pero wala naman naging problema na isama uli yung kanyang pangalan sa EMS, sa HCM. Wala naman pong problema dahil computerized po yan. Bilyong technology, kung mga isa, 5 pangalan lang, hindi naman problema yung ipasok uli 5 pangalan. Kaya lang po noon, ang COMELEC nagpiprint ng ballots February. Oo, ngayon mas maaga po. Kasi kaya po February, para mabigyan ng panahon na lahat ng mga kaso maayos muna sa Nadesisyonan kanila na. print. Opo. Oo. Ngayon po, January 6 6. kaagad sila nag-print. So yun po naging problema. So ano ho sa titingin nyo on this? Mali yung scheduling, sana hinintay muna na matapos lahat ng desisyon before printing? Kasi po Kasi itong ay sabi pasensya ko na. ang sinasabi ko, Cheryl, itong kanilang sistema, it has not been tested in any country, in any election in the world. So, meron na po may template na yung scheduling ng automated elections eh. Kasi nasubukan natin yan 4, 5,
automated Aha. election. Siyempre, pag new rollout, ayun, hindi natin alam. There can be, there can be some problems. Kaya nga sabi ko, sa halip na magalit sa akin ng COMELEC, dapat i-praise pa nila ako dahil kung hindi ako nag-criticize, hindi nila mababago yung sistema. Matatandaan mo, nung unang presentation ng COMELEC through Chairman Garcia, yung machine sa programa ni Ms. Karen Davila, ang reaction ko, pagka yan ang ginamit nila, magkakagulo. Mali yan, yung may cast, may return, tapos i-review yung buong balot, tapos may printed receipt, redundancy yan, sabi ko. And it will take time for a voter para magawa lahat yan, tatagal yung eleksyon, maraming madidisenfranchise. Tapos pagka binunot muli yung balota doon sa machine, pagmumulan niya ng maraming gulo. So nakinig naman sila, yung kanilang latest roadshow, inalis na nila yung cast and return. Meron na lang 20 seconds na titingnan yung actual image of the ballot, which I think is a redundancy kasi meron namang printed receipt eh. Pag titignan mo yung kung magkaroon ng diferensya between the printed receipt and the digital image, di lalong problema pa. Di mo naman mababago kahit na, so iba to eh. Hindi mo rin mababago. Kung nagugat po yung itong pag-disqualify nga po sa inyo, no, dahil nga sa hakbang na makakasira daw ng proseso ng halalan, kumusta ho yung inyong petisyon para pigilan nga yung kontrata ng COMELEC sa Miro Systems? Will you Actually, still pursue this? Are you still pursuing it? Yes, of course. Kasi binigyan nga sila ang COMELEC at ang Miro, binigyan sila ng Supreme Court up to December 18 to respond to my petition. Yung Miro po ay sumagot at lalong na-expose yung problema doon sa sagot ng Miro. At ang COMELEC naman po ay humingi na extension to file a response, pero hanggang ngayon hindi pa po nagre-respond ang COMELEC doon sa latest petition ko sa Supreme Court. Ano po magiging implikasyon nun? Mag-eleksyon na. Gagamitin natin yung Miro system. Tapos biglang magdesisyon ng Korte Suprema. Well, we don't know kung anong anong magiging desisyon nila. But, parang, binabalanse or hinihintay pa natin. Ano ba talaga mangyayari? Magkaka-eleksyon ba or hindi? Possible na maging, maging mano-mano. That's the worst case scenario. Ganun ba yun? Under the automated election law, hindi po pwede illegal ang manual elections. Okay, hindi na tayo pwede bumalik. Pero yung ang petisyon nyo, kung magdesisyon po ang Korte Suprema. The use of the new system is illegal because it's prototype and it's a violation of Section 7 of the Republic Act 9369, which is the automated election law. Aha. Kung sakali man po, worst case scenario po, na makapagdesisyon ng Korte Suprema at pumabor po sa inyo, ano pong magiging implikasyon nun sa ating halalan on May? Ayan po, yan yung napakalaking question. Ayoko naman po na ayoko nang sa akin manggaling kung ano yung mga magiging implications nun. Baka sabihin ay parang nananakot ako. So hayaan na lang po natin. Alam ko naman po na napakabigat din ang responsibilidad ng Korte Suprema para desisyonan itong petition na ito. But you think madidesisyonan po ito bago talaga ng eleksyon? Kasi kung after ng eleksyon at pumabor din sa inyo, ano din ang magiging epekto doon sa I'm sure eleksyon? that the COMELEC officials have violated the automated election law. They have violated the procurement law. So, kaya nga nagpasampa rin ako ng kaso sa Ombudsman. Well, siguro po ngayon, wait and see muna tayo, dahil sabi nyo nga, hindi naman natin pwedeng madaliin ang Korte Suprema na desisyon. Yung mga ganito pong... Ang nangyayari po kasi, sabi ko nga, we never spent 6 billion in any elections
in the past 5 elections. Now, suddenly, it's 18 billion. Aha. And parang this is a series of parang cover-ups. And alam ko sa aking experience, I've been in government for 49 years. Pagka ganyan, may pumapalpak eh. For example na lang, yung St. Timothy Construction. Biglang nag-withdraw. Di ba? Hindi naman ako nag-expose no. Si Mayor Vico, sabi niya, yung mga incorporators niyan, dami. So ang ginawa ng COMELEC, nag-withdraw nila, nag-withdraw na yung tao, di nawala pati yung net financial contracting capacity, ang daming implikasyon nun. Sino yung nagbigay? Is it the Koreans or the Filipinos? Pag Koreans, it will violate the 60-40 na dapat Filipino-owned because it's a nationalized industry. Pagka naman yung Pilipino, saan kumuha ng pera? Ang capacity niyan, maliliit lang. Ang daming question dyan. Again, patuloy na lamang din po nating babantayan ang takbo or usad po nitong mga nakabinbin pa na kaso sa Korte Suprema. Salamat po sa inyong oras. So ngayon Mahirap po ito, ay kandidato na mahirap talaga po ito kayo. para sa akin. Mahirap to sa akin. Yes. Sleepless nights. But I have to do something because bakit pa pinaalam sa akin? I've been in the Committee on Automation for 9 years. Senate Congressional Committee. Alam ko yung sistema. Kaya kung hindi ako hikibo, parang bakit pa ako mangarap na maging kinatawan ng tao kung hindi ko naman kaya ipagtanggol kung ano yung tama. And while waiting for that, kayo po ayun na pagdesisyonan na kayo po ay ngayong official na Kandidato na. aspirant. Ano po? Mayoral aspirant ng Caloocan muli. Opo. Salamat po. Marami pong salamat, former Caloocan Representative Edgar Erice.